Hindi pala naka ano dito. Ah, ayun. Okay. Ayan, ulit ko. Tignan niyo yung tingin ni Kulaong. Pwede po malaman yung background ng kaso. Sino po nagsampa sa kanya ng kaso? Meron pong isang vlogger na nag-file ng unjust vexation laban sa kanya. Tawag na lang mo natin siya sa... Ayan o, tignan niyo yung mukha ni Kulaong o. Diba? Maangas pa rin pero kita parang galit na galit kay Sir Ralph Kalinisan eh. Iniisip ko nga kanina, baka tadyakan si Sir Ralph. Masasaktan si Sir Ralph, pero maganda yon. Kasi hindi na makakalaya si Kulaong nun. Diba? Kung sasaktan niya si Sir Ralph Kalinisan. Pangalan ng MG. Hindi ko yata masasabi yung buong pangalan niya dito sa television. Yung pong taong ito ay nag-file ng unjust vexation, meaning napastos po siya at ang kanyang mga pamilya. So, lumabas po yung warrant niya kanina. At yung po kasong na-file niya noon, kanina lumabas. So, karaka-raka po nung nalaman po namin, nag-coordinate na po agad ang NAPOLCOM sa CIDG at ito pong mariting na si General Morico ay agad po nagpadala ng mga tao para managip itong si Magusi. So siguro baka nandito nga si... I saw MG outside. Maybe he might be invited. Might be a good idea to invite him here. Maybe someone can call him from downstairs. Sir, hindi po ba nahirapan yung tracker team na hanapin siya? Kasi parang mailat naman siya sa software. Yung madalas siyang mag-live. Eh, paano mahirapan? Nakalive. Tawa-tawa nga ako eh. Habang nag-live siya, ina-arresto siya. Nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton siya. Ang sama ng tingin ni Kulaong, ano? Parang gustong sampigain si Attorney Ralph Kalinisan. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, Papa-LTO man yan, lahat keke. Pinacheck na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Hindi naman siya nakatira sa Green Meadows. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong, ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Finish na yung circus. Ang sama ng tingin ni Kulaong, ano? Sa halip kasi na ano eh. Sa halip kasi na manahimik eh. Nagyabang pa kay Sir Ralph. Dinadali talaga siya. Matalimang tingin, Ate Pink Butterfly. AK-94 Zelda. Salad to Zelda. Hoyo is real boy, Mark Erickson Mariano. Luzo Banjen. Bungin. Ayan. I wonder, Sir MP, sino kaya kumain sa 3 times order na steak? Well done, Nicolaong. Pa-shoutout next. Ay, hindi po natin alam eh kung nakain pa po ba talaga yun. Baka nga hindi na na-serve yun eh. Anthony, grabe, peke address. What the fuck? Ayun. Maria Arya, living a luxury life pala ha. Ayan, oblo ka ngayon. Ate May, his life is huge. Lie. Ayun. Huge lie. Kung sisipahin si Attorney Ralph Kalinisan, ako physical injury ang kaso sa'yo, Kulaong. Di ba? Kung tinadyakan niya si Attorney Ralph, hindi na talaga makakalaya to. Mike, bakit kasi doon maghahanap ng address sa Manila area, sa Isabela yung domicile niya? Yun yung mga nakalagay doon sa mga ID. Okay, sana ipakalkal din yung land grabbing na biktima baka ng gurgur pa. Oo nga, sana nga, 'di ba? Lahat ng kaso mahalukay. Tapos na circus dog show na lang. Romnick Garcia, kung nag-attend lang siya ng hearing with MG kanina, di sana hindi nakita sa live yung pag-aresto sa kanya. Oo. Almer Aguilan, ayan, Dong Batalan, isunod na agad. Jong Ensayalapan, ayun. Billionaire News Channel Inquirer, binalita si Kulaong. Okay, naunahan lang lumabas warrant ko, sabi ni Raymark. Okay, Ate Osaka More, hello sa'yo ha. Norman Madusing, Consular Inocencio, Toya Meets,
Gigil na kasi si Kalinisan kaya pinapresko niya yan. Kala next isa-serve steak. Actually, nagulat siya kasi nakita niya na. 'Di ba tumingin siyang ganon, tapos dumiretso siya kain. Nakita niya na may mga pulis. Maria Rivers. Oy ate, shout out. Di yan matututo. Pagkabel niyan, ginajid yan kay Boss MGs. Kaso lang sasalubungin siya ng sandamakmak na waran. Kensan Kodnat. Okay. Tuspok. Ayun, oo, tuspok. Hindi natin pwedeng basahin yung Kinalbo na ba talaga, Paulo Aldaba? Sabi po. Timbog habang chumichibog. Okay, ganda ng mga no? Ganda ng mga nyo, Okay. Sa restaurant, napusasan. Boss Mac, anong balita ngayon sa kulangan si Kulaong? Kevin Villasin? Good night. Okay naman siya doon. Diba? Good night ang kanyang gabi. Maraming dadalaw sa CIDG, sabi ni Ate May. Kalbo, worried si Dong Batalan kaya tumawag bago siya inaresto. John Robs, nasanay lang siya na okay, kasi nga, banlag siya, akala niya, tatagos pa yung ganong style. Demon U, nag-live, nagsalad, naposas, napahiya, nahuyo. Napaghugas pa ata si Casper, sabi ni Viral, Maria Aria. Boss Mac, baka tawagan ka mamayang madaling araw. Abangan po natin. Freddy Sadora, nice, tagal ko rin sinubaybayan ng serye na to. Tignan nga natin sa bilyonaryo, kung nandoon nga. Bilyonaryo. Tignan lang natin kung ano ang balita sa kanya dito. Pero dito kasi, busy sila sa kay Digong. Wala dito yata, Wala, hindi na balita ng Hindi na balita. News 5, nakita na po namin kanini. Ito. Warrant ang inihain sa isang internet personality habang nasa fine dining. Lagot ka Ma'am Corina, sabi mo sa halip na kabyar ang inihain warrant of arrest. Yari ka dyan, paglaya niyan, susumbat yung 1 milyon. Imbes na caviar, arrest warrant ang inihain sa isang internet personality habang nasa fine dining. Arestado ng CIDG ang vlogger na si Norman Mangusin dahil sa umano'y unjust vexation. Yan ang agenda report ni Ian Maghanoy. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Nakasuot ng orange detainee uniform ang vlogger at social media personality na si Norman Mangusin o mas kilala bilang si Francis Leo Marcos nang iharap ng mga otoridad sa publiko ngayong Martes. Nitong February 17 kasi ay kumalat online ang litrato ng vlogger habang suot ang ceremonial uniform ng mga general ng Philippine National Police. Naaresto na ho natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating uniforme. Naaresto na ho natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga general. Naaresto na ho natin ang isang vlogger na bumabastos sa ating mga colonel at sa ordinaryong policeman. Hindi po ito katanggap-tanggap. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo pinag-aaksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalang yan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Hindi rin pinalambas ng Napolcom ang pambabastos ng vlogger kay PBBM. Pati pangalan ng ating presidente, kinuha mo pa. Hindi ka naman Marcos. Isang malaki kang kahihiyan. Naaresto si FLM habang nanananghalian ng noodles sa gitna ng paggawa ng live stream sa kanyang social media account habang nagfo-food trip sa isang hotel sa Pasay City. Kita sa video na natigil sa pagkain si FLM nang tabihan siya ng isang police officer. Right.
I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Marcos? Hindi na nakunan pa ang eksaktong pag-aresto sa social media personality dahil hininto na nito ang live streaming. Sa bidyong kuha naman ng mga otoridad, binasahan ng vlogger ng Miranda rights. Ayon sa CIDG-NCR, inaresto si Mangusin sa kasong usurpation of authority and illegal use of insignia. Una nang itinanggi ni Mangusin ang kumakalat na litrato at sinabing ito ay edited lamang. Nahaharap din si Mangusin sa nauna na nitong cybercrime case. Nirevoke rin ng Land Transportation Office ang kanyang lisensya dahil sa traffic violation naman sa EDSA. Sa ngayon, nasa kustodiya ng CIDG ang vlogger. Nahaharap siya sa 12 counts of unjust vexation na inihain ng confidential na complainant. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Ayun, parang batang dinala eh. Oh. Ayan oh. Ayan kasi, buti nga sa'yo. Yun lang masasabi natin yan eh. Buti lang sa'yo. Ngayon, di ba, ito talagang ano eh, ito talaga yung ano, yung matindi na dahilan na hindi kayang intindihin ng mga hindi nakasubaybay dito kay Culaong. Ito si Montulfo. Alam niyo, minsan gusto ko yung mga sinasabi ni Montulfo, minsan naman sablay din sa akin. Ito meron siyang post eh. Sabi niya, bakit pa pinatulan ng taong siraulo? Alam na naman ninyong loko-loko yan. Wala na ba kayong magawa? Ang pumapatol sa loko-loko ay mas loko-loko. Norman Mangusin, aka Francis Leo Marcos, iniharap sa media sa Camp Crame matapos arestuhin sa kasong unjust vexation. Ano po ba gusto nyo? Hayaan na lang to sa kanyang mga ginagawang panggagago. Wag nang pansinin. Kapag merong tinarantado, niloko, o kaya in-scam, ano, sasabihin, ayan yun na yun. Diba? Okay lang yun. Kano lang yan? Ganun ba? Diba? Ano dapat? Ang pagtingin sa batas, hindi lang sa mga loko-loko, hindi lang sa mga talagang mga sobrang kriminal. Diba? Kahit sa mga ganitong loko-loko, hindi dapat to pinapalagpas. Hindi to dapat pinagsasawalang bahala. Bakit? Kasi kita nyo, ilang taong sikat na hindi po pinapansin ng NAPOLCOM, CIDG, PNP, Cybercrime, CICC. Etong si Culaong. Since 2023 po, nung makalaya yan, ganyan po yan. Ngayon, kung hindi yan papansinin, at hahayaan lang, baka hanggang 2036, ganyan yan. Di napakaraming nalokong Pilipino niyan. Napakaraming natarantado niyan. Diba? Kasi ako, syempre, alam ko ang istorya ni Culaong, nasundan ko. Ang tanong, nasundan ba ni Ramon Tulfo ang kaso ni Culaong o yung buhay ni Culaong para atin pong marinig sa kanya na ang pumapatol sa loko-loko ay mas loko-loko. Hindi kasi pwedeng pabayaan yan. Lumalabag sa batas, ng tatarantado, ng bubudol, nagsusuot ng uniforme ng general, tinatarantado ang mga taong gobyerno. Diba? Anong hindi totoo yung wala na ba kayong magawa? Nagiging patas lang sa lahat. Kay mahirap, kay mayaman, dapat mahuli. Kay malaki kaso, o mabigat ang kaso, o maliit ang kaso, yung peanut, yung peanut lang ang kaso, di ba? Hindi pwedeng palampasin. Hindi pwedeng wala na ba kayong magawa? Hindi pwede yung ganun. Dapat talagang mahuli kung sino man ang lumabag sa batas. Kahit na jaywalking pa yan, kung lumabag ka sa batas, beating the red light, kung lumabag ka sa batas, hulihin ka Kung tiketan, di ba?
Ngayon, kung ikay nakadisgrasya ng mga tao, pakulong ka din dapat. Di ba? Hindi pwedeng hindi papansinin dahil loko-loko lang. Hindi pwedeng ganun. Kaya sana maisip mo yan, Montulfo. Hindi mo ba alam kung gaano karaming pamilya ang sinira niyan? Napakaraming OFW ang pinerwisyo niyan. Yung ibang OFW hindi nagpapadala sa pamilya. Kay Kulaong nagpapadala. Kaya po wag po sanang ganun ang maging pagtingin ninyo na parang bakit pa pinatulan ang taong, di ba? Hindi po dapat ganyan. Dapat lahat po kung malaki kaso mo o mababa lang kaso mo, di ba? Lahat dapat pagbayarin. Hindi pwedeng hindi yan papansinin o palalagpasin lang. Kasi lalaki ulo niyan eh. Sa 3 taon na hindi yan napansin ng NAPOLCOM o ng CICC o ng PNP. Kita nyo kung gaano kayabang yan. Ang mga pinerwisyo niya na mga OFW na nakasuporta sa kapatid mo, Montulfo. Isa sa mga nagpanalo sa kapatid mo na si Rapi Tulfo at si Erwin Tulfo ay mga OFW na niloloko ng tao na yan. Di ba? Yun ang maisip mo, Montulfo. Alam niyo sa totoo lang, hindi porke matanda ka, tama ka. Tandaan ninyo, kahit ang mga bobot tanga, tumatanda din. Di ba? Kaya ako minsan, kumakampi ko kay Montulfo sa mga post niya. Minsan naman, hindi ko rin gusto katulad ngayon. Kaya ako po, ito'y nai-topic lang. Dapat makisimpatya ka naman doon sa mga naloko niyan at natarantado niyan. Makisimpatya man lang. Diba? O kaya, kung wala ka namang sasabing matino, wala ka namang sasabing maayos, ipinid mo na lang yung bunganga mo kaysa naman makapagbitaw ka pa ng mga salita na hindi maganda at makakasakit ka lang sa damdamin ng mga tao. Kaya nga nagulpi si Mon dati wala kasi sa katwiran. Si Kulaong matanda na, may tama sa ulo. Christine Shepherd. Andu One Redu. J8, sorry po Sir Montulfo dahil marami ang mga nadadali ang tukmol na to. Marami ang inagrabyado niyan. Baka buong gobyerno tinatarantado ni Tukmol, Kulaong. Pero I disagree sa mga post niyo po. Nag-call company Manny Pacman kay MG. Pupuntahan raw siya sa kulungan bukas, sabi ni MG sa live kanina. Aris Mapanoo, Broma, congratulations, nakabawi na kahit papaano, sampakan na din ang kaso. Opo, willing naman po ako Kaya lang, alam niyo naman po, di ba? Hindi po ganun kadali magsampa ng kaso. Kapag siguro ako milyonaryo na, tapos pwede na ako hindi mag-live, pwede na ako hindi mag-vlog, pwede na akong umalis sa negosyo namin, pwede na akong hindi maghanap buhay, at tutukan si Kulaong, yun, putya, pwede ko dyan. Okay, Ate May Alcantara Mon, ayaw kitang i-disrespect pero sana wag mo na rin patulan itong issue na ito kung hindi ka nag-research about kay Kulaong. Tingin ko hindi naman siya nag-research talaga. Marmira, gusto nila sila lang, hahaha, Montulfo, di lahat tama sinasabi niyan. Castro Boy JM, ipasapak ulit natin kay Raymart Santiago yan, sir. Marmandi Abadilla, doble kare yan si Montulfo, kaya pinaparinggan niya ng kapatid niya si Ben. Kelken, pati nga kapatid niya, bana sa kanya. Na Raymart Santiago siya, oo nga, Kuya Henry. Chiro Roman, ayan, Boss Mac, totoo ba na out on bail lang siya sa kasong human trafficking? Opo, totoo po. Kasi napanood ko kay Atty. Libayan na may chance pala na makancel ang pag-bail niya ngayon. Tama po. Kaya nga 'di ba, sabi ko nga dapat nagpakabait na lang siya o kaya nagtago siya. Hindi siya nagpapakita sa tao. O kaya yung wala siyang SOCMED accounts.
Green Concepts, ayan, wag nyo pansinin si Montulfo, ganyan talaga pag matanda na. Sa sobrang tanda niya, nasaksihan niya ng sinulat. Talaga ba? Val Kyrie, Bacon Marcos, yung mga OFW naman, wala pagsustento sa pamilya dahil sa sobrang yabang din. Pero may pantulong kuno. Salamat sa mga likes. Like po tayo. Ayan. Ilan po kaya yung likes natin? 358. Gusto nyo pa po ba tuloy ito? Press 1 nga po. Press 1 nga kung gusto nyo pa ba pong ituloy ito. Tuloy pa ba natin yung pagtatalakay natin? Tignan nga natin. Press 1. Shooter. Shoutout shooter. Tignan nga natin. Press 1. Gusto nyo pa po ba tayong magtalakay? Gusto nyo ba reaction na natin yung live ni MG kanina? Gusto nyo po ba? Tignan nga natin. Okay, Thomas Carnine, Lot Netzel, Anthony Bea, Cecil, Kevin, Raymar, Kuya Henry, Ate Glenn Magramo, Maestro, Marmad D, ayan, Ambrix, Agubas, Nanako Friday. Oh, ang dami naman pala nagpe-press 1 eh. Oh, bakit yung likes natin 359 lang? Grabe naman kayo sa akin. Nakulong na nga si Kulaong. Hindi pa kayo nagla-like sa live ko. Oy, like na. Mag-like naman kayo. Grabe naman kayo. Pa-like naman. Bago tayo magpatuloy, Ate Katrina, Jasmine, Carlo, Vanessa Mandagit, Mr. J. Grabe naman kayo. Dapat nga naglalike kayo naglalike dahil nakakulong na si Kulaong. Di ba? Baka siya yung Boss M na sinasabi ni Kulaong, Kabet Moto Vlogs. Baka nga. Ate Michelle, ayan. So maraming salamat po ha. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.